what's up mga kamamaw? Kumusta na po kayo? Dahil kakamustahin na natin ang mga puppies mga kamamaw. Siyempre, yung iba sa inyo ay naghihintay na ng update. Yan. Medyo nagpapalipas tayo ng konti ng ilang araw para at least kahit paano. Medyo na-excite tayong konti kasi sa totoo lang, siyempre kahit sino ba naman ba mga kamamaw ang hindi mag-aabang na makita nating lumalaki ang ating mga kamamaw bullies. Ayan. Nakabantay na naman ng tatay. Parang bodyguard. And mga kamamaw parang bodyguard. Yan. So ngayon is 16 days na ng mga puppy. So next week is papa-deworm na natin sila mga kamamaw. In 3 weeks papa-deworm na natin sila. So after nung deworm na every other week di-deworm na natin sila. At the same time, syempre ito na yung moment mga kamamaw na andyan na yung mga point na parang ang cute na nilang tingnan. Alam nyo bakit mga kamamaw? Kasi nakakalakad na sila at makakakita na sila. Ayan, ngayon nakadilat na sila, halos lahat nakadilat na. So hintay lang siguro tayo ng mga isa pang linggo, nakakalakad na yung mga kamamaw. At the same time, kakain na sila mga kamamaw. Yun. So ano ba ang vlog natin ngayon mga kamamaw? Kasi syempre puppy tayo is a year ago. So syempre kailangan natin mag-refresh. I-refresh natin yung ating utak para ma-guide natin ng maayos yung mga puppy habang lumalaki sila. So ngayon, iniisip ko, sabi ko, ilang weeks ba mula nung natutong kumain yung mga tuta ko. So ngayon, ang talagang kain ng mga tuta is bibigyan na natin sila ng ano naman to yung wet food na igagrind natin yung dog food, tapos lalagyan natin ng goat's milk. Ayan, yun ang inaano ko kasi usual, maganda rin ang goat's milk, probiotic talaga yan. At the same time, lalagyan natin ng may nabibili na parang kala mo mga liver na naka foil pack, yun yung lalagyan natin flavored sa ibabaw nung sa tuta. Unti-unti lang naman hanggang sa masanay silang kumain kasi maganda pa rin mga kamamaw na mabigyan natin ng pagkain yung mga puppy kahit na mga 4 to 5 weeks na sila, kasi mas maganda yung dumidede sila at the same time kumakain na sila mga kamamaw. Kasi syempre yung time na medyo nahihirapan na rin yung inahin natin mga kamamaw na magpadede kasi tinutubuan na sila ng ngipin. Doon mo makikita yung moment na yung inahin is umiiwas na sa mga tuta kasi nasasaktan na yung inahin natin. So ayan o. May talagang may artista dito. Ayan o. Nakikigulo talaga si Kamamaw Legend. Gusto niya laruin yung mga anak niya. Ayan mga kamamaw. So ito na research natin is 4 weeks nga. At 4 weeks, ito yun, medyo kayo. Ginugol natin eh. Ito yan. Pakita ko na, lalagay ko sa screen. Yan. At 4 weeks, all of the puppies should be able to walk, run, and play. Puppies should begin eating solid food about 3.5 to 4.5 weeks of age. Initially, make grow by mixing a milk replacer. Ayun, S-Bilac. S-Bilac ata yung tatak nung nung sa tutain. S-Bilac. Tapos, soak in water and place the mixture in a flat saucer. Meron tayong saucer dito mga kamamaw na yung paikot. Kaya pag kumain silang 7, ikot lang sila. Nakakain na sila doon yun. Buti nakabili tayo ng ganun ginamit natin sa puppy na yung nakaraan. So ayan, so ngayon nakukita na ako katulad niya, umuwi ako, nakakagigil mga kamamaw. Kita nyo naman. Yan o. Ito na si Hanabi mga kamamaw, laki o. Medyo nag-ano yung balat niya eh. Di ko alam kung saan ba't nagkaganto to eh. Check ko din eh. Parang nung pinanganak siya, ano na ito pupunasan. Ito nakikigulo talaga mga kamamaw. Doon na lang muna anak, doon na muna. Bata, ano pa kasi yan, baby pa to yun. Kaya pag nakauwi ako, gusto siya ang una kong papansinin bago yung mga puppy niya. Ayun, iniisip ko nga kung ano to mga kamamaw para nagtigas na eh. Matatanggal din to mga kamamaw pag napaliguan natin. May tumigas lang dyan sa balahibo niya. Yun. Siya lang naman nag-iisang may ganito. Ayun o. Akala mo piluka yung balahibo yun. Makatanggal din yan mga kamamaw. Ayun o. Hello. Ayan na. Diba mga kamamaw ang pogi o. Hello. This is Zorro. Hi, what's up Zorro? What's up kamamaw? Ito namang isa.
gusto mong laruin yung mga tuta, ginigising mga kamamo, natutulog naman oh. Talaga namang tatay na to, pipingutin kita eh. Natutulog yung anak mo eh. You know. Gusto yung laruin, no? Dinadala niya ng toys. Akala niya makikipaglaro na sa kanya. Hintayin mo pag lumaki yan, bubugbugin ka ng mga yan paglaki niya. No? Zoro, hello! What's up kamamaw, Zoro? Yan. Yan mga kamamaw, kung may mga idea kayo na yung mga ginagawa nyo, katulad nito yung tanong na to is para sa mga breeder na talaga. Ano ba yung mga masasuggest nyo mga pang-alternate nating pagkain ng mga puppy para sakaling kahit pa paano ma-share natin, mabasa rin ng mga nanonood. Ayan, welcome kayo mag-comment sa ating comment box mga kamama, makakatulong din sa akin yan na baka meron kayo ibang suggestion na pwede nating itry na hindi ko pa na-experience. At the same time, ay tuturo natin dun sa mga subscriber na nagre-research talaga sila kung paano sila gagawin nila dun sa mga litter puppy nila. Ayan mga kamamo. Yan o, nilalaro o. Oh. Etong si Atlas mga kamamo, yung pogi o. Actually, itong si Atlas, pag umuwi ako mga kamamaw, iiyak yung pag narinig ako. Niloloko ko nga si Mrs. eh. Sabi ko, mukhang siya gusto magpaiwan dito ha. Ayun o, kaya na naman yung laro yun eh. Parang kinukut-kut ni Legend. Ganyan siya pag nilalambing niya sa air, kinukut-kut-kut-kut. Siguro yun ang way niya para ano yun yung tuta. Kaso nga lang, malakas to si Legend eh. Kala mo tumitalampon yung mga tuta eh. O, enough na. No. Legend, enough na. Come na dito. Legend. Dito na. Legend, come na dito. Come. Babe na. Babe na. Ay, makinig. Dito. Legend. Come. Dito. Ayun na. Pinagalitan ko. Ang kulit kasi, oh. Sabi ng babe, Babe lang, no. Kinukulit mo natutulog. Pe-play mo pag gising. Pero pag tulog, huwag mong gigisingin. Ha? Itong tatay na to, kalaro ang gusto yo. Oh. Bati na tayo. Kiss mo ako. Ay, kiss mo ako. Oh. Yan yung mga pagkatapos mo, babalik na naman, oh. Parang bata nga tong dambuhalang to. Ayan na, dumidede na. Usual, alam na nila eh. Sila na mismo nagpupunta sa inahin, no. Excuse me mga kamamaw. Sera kasi mga kamamaw, pag nagugutom na yung tuta oras na ng padede, buwabalik talaga siya. Buwabalik siya dyan. Talagang papadedein yung mga tuta po, pwesto siya dyan. Ganyan siya kaalaga. Kaya ang ginagawa talaga natin mga kamamaw is, binubusog natin sa pagkain yung inahin natin para kahit pa paano, maibalik niya yung lakas niya at the same time makapag-produce na ng gatas. Talagang si Hera ngayon is parang 5 times pa nga minsan kumain eh, sa isang araw eh. Pero nakita mo naman yung katawan mga kamamo, talagang sa sobrang relax ng dumedi ng mga tuta, parang wala lang yung kinakain niya. Ayun yung dalawa, naku, ginawa mo ng ano yung anak mo, ayun o. Tuwan-tuwa sa anak. Paglaki niyan, papabubugbog kita dyan. Yung dalawa tahimik, yung dalawang blue try. Ayun, syempre mga kamamaw, nga pala, marami na rin nag-i-inquire. Ayun. Marami na nag-i-inquire sa atin. Pero syempre, pagkukwentuhan natin yan mga kamamaw. Wait lang mga kamamaw at ilalagay ko lang ang mga tuta kay Hera para makadede na. Yan na mga kamamaw. Dito ko muna pwenesto. Yung tatlo nandito. Ayan. Kailangan natin patidein mga kamamaw para kahit para sa Hera. After nyan, patulogin na natin. Sa mga tuta, matahimik na. Ayan mga kamamaw. Tuloy natin yung kwento nga pala. Meron pa pala tayong isang magandang topic mga kamamaw. Yung topic natin is lang din sa mga breeder dito sa Canada, kung na-experience yun na ba mga kamamaw na mag-ship sa Pilipinas ng tuta mga kamamaw. Ano ba yung mga procedure? Ano ba yung mga dapat gawin? Kasi usually, meron tayong kaibigan din, tinanong ko din, may biligay na rin mga requirements dito. Ganito yung Kasi usual, nung kasi kamamaw, yung kay Kobe dati, nung kay Sean Steele, siya kasi noon mga kamamaw, yung nag-set up ng ticket ni Sean papuntang Toronto. So tinanong natin si Sandra, shoutout pala kay Sandra
Mason, mga kamama, pag may gusto rin kayong ipaship na aso or something sa ibang lugar, message nyo lang din si Sandra directly. So itong ano rin na to, ginawa ko to, baka sakaling may mga iba pa kayong alam ng way kung paano mag-ship ng aso from other country, usually Philippines, kasi from here Saskatoon, dadalhin pa yan sa Toronto or sa Vancouver, and then isi-ship pa ng from Vancouver to Philippines. Kaya tinatanong din natin kung may idea kayo kung magkano ba yung shipping ng mga puppy. Pero may idea ako kung ano bang age nung puppy pwede nating isi-ship na sila. Kasi hindi natin pwedeng i-ship ang 6 weeks old na puppy dahil baka hindi niya kayanin sa biyahe at mamatay lang ang puppy natin. So, syempre, mahal na mahal natin yung mga tuta natin. Gusto natin, safe silang makarating. Kasama sila, isi-ship mga kamamaw. Yan. Ito yung natanong ko na rin yung ang sabi niya is, dog needs to be 4 months old. Ayun, 4 months old siya. Then at the same time, naka-microchip na. Meron na rin siyang anti-rabies na vaccine, and then standard BX. Ayan, parasites yung sa mga yan. Kaya yun ang mga requirements mga kamamaw. Meron ding export HC, import permit, etc. Ayan, yung mga kailangan niya. Tapos, syempre, approximately, ang biligay niya sa ating Cassandra Mason to mga kamamaw. Yung approximately na babayaran kung sakaling dito hanggang from Saskatoon to Philippines is might be looking around 3,500 to 4,000 Canadian. Plus minus pa yun, hindi pa sure kasi usually kinikilo din kasi mga kamamaw yung puppy. Syempre meron tayong American Bully. Sigurado mabigat yan mga kamamaw. Dahil nung si Kobe mga kamamaw is 3 months old nung dinala natin siya sa Toronto. Ang binili kong crates ay large na. Hindi na kasya ang 3 months old na American Bully sa medium size lang. Talagang kailangan large na. Mas makakakilo siya kung large ang bibilin mo. Usually yung large pa nga binili ko, saktuhan lang sa kanya. Maliit pa kasi nga, malalaki nga talaga kasi bulas ang mga American Bully, makakapal sila mga kamamaw. Kaya yun ang suggested natin na gamitin pag nag-ship tayo ng 3 months, 4 months, baka extra large na size na na yun, na crates. Yan. Basahin ko lang ito mga kamamaw. It would be only possible destination airport in the Philippines, but your client can engage a local Philippine agent for import and onward shipping to their location in the country. Ayun. Ayun, siguro mga kamama, baka yung sa Pilipinas, yung mga malulupit na nag-i-import ng American Bully dyan, o yung mga aso na, kahit anong klaseng aso, yung mga nag-i-import na expert na, ano ba yung mga dapat natin gawin mga kamamaw. Kung may karoon kayong chance na mapanood nyo sana tong vlog na to mga kamamaw, please comment down below. Makakatulong din sa akin to, at the same time makakatulong sa mga nanonood din mga kamamaw. Para may idea tayo kung sakali na may mag-ship sa Pinas. Pero actually mga kamamaw, sabihin ko na rin, may nag-inquire na rin sa akin, hindi ko na lang babanggitin muna yung pangalan. Pilipino siya, gusto niyang mag-import ng isang tuta ko. Usually ang napili niya ay si Zorro. Si Zorro yung gusto niya talaga mga kamamaw, kasi ang kakalabasan ni Zorro talaga mga kamamaw, sa nakikita ko, yung dalawang blue try ko parang lalabas na standard yan. Yung dalawang blue pond ko na lalaki, si Chopper tsaka si Zorro, ay lalabas na pocket bully yan mga kamamaw, dahil maliliit na bihas talaga. Itong ayun yung panganay nyo. Ito pala yung panganay. Ito yung si Zorro, ito si Chopper. Maliliit yan eh. Ito naman si Atlas, saka itong si Hanabi is lalabas na parang standard yan. Hindi siya lalabas na classic mga kamama, for sure makapal yung dalawa ngayon. Tiyan mo pa naman yung boto niya, no? Ang kapal ng boto. Ito talaga maigsi ang bihas. Tapos itong dalawa, lalabas na parang yan, standard bully yan mga kamamaw. Kasi usual naman mga kamamaw, mas makakapal talaga yung nilabas na tuta ni Hera at Legend from now dun sa dating liter, kaya mapapansin natin mga kamamaw. Sa same time yung talagang ulo nila is literal na, mga American Bully is literal na malalaki talaga mga kamamaw.
Yan. So sana mga kamamaw, magkaroon din ako ng idea, may mag-comment sana mga kamamaw. Dasal natin mga kamamaw, may mag-comment dito sa vlog natin, makakatulong yan. Baka sakaling mas makatipid tayo ng shipping na mapadala natin yung production natin sa Pilipinas. Syempre, sino ba naman mga kamamaw ang hindi magiging proud na makakapagpadala ka ng iyong sariling production sa ibang lugar, usually sa Philippines mga kamamaw, dahil sa Pilipinas ang daming naga-American Bully mga kamamaw. So hindi naman sila talo dito mga kamamaw dahil kalidad naman ng ating mga puppy, at the same time may pagmamalaki natin dahil ano tong mga kamamaw, yung natin is dito ba yung camera? Tama. Oh, mali pala yung camera. Sorry mga kamamaw. Dahil ang mga aso natin mga kamamaw, mga puppy natin is champion bloodline, direct ABKC champion, RBKC legend of HL Bullies. Ayan mga kamamaw. So siguro alam ko sa iba sa Pilipinas, lalo na yung mga nag-American Bully, siguro kahit paano kilala nila si Legend, nakikita nila kasi pag ginugol mo nga si Legend pag ginugol mo ang pangalan ni Legend, lalabas yung picture ni Legend sa Google. Kaya nakaka-proud na ako yung owner niya, ako yung tatay niya mga kamamaw. Ayan, natulog na. Pinatulog ko na mga kamamaw dahil pinagalitan ko. Sabi ko kasi, tuwing magbablog ako, lagi kang umaharang. Kaya tuloy yung view, puro ikaw na lang nakikita. Ayan, umano na. Kaya sabi ko na mga kamamaw, pag sinabihan mo na may mga asong yan, nakikinig naman niya mga kamamaw. Yan, ay sir, sabi ko padedehin niya, yung pinadede na niya mga kamamaw. Dahil ako mga kamamaw, pag-uwi ko talaga sila inasikaso ko. Tulad niya, bago ako mag-start mag-vlog, pinakain ko muna yung dalawa. May make sure kong nakakain yung dalawa dahil alam ko, kadalasan mga kamamaw, pag wala ako, hindi talaga kumakain si Legend. Si Legend kumakain pag ako yung nagpakain. Kaya talagang pag umuwi ako, kahit napagod ako, may dapat pa akong gawin. Inuuna ko talaga mga kamamaw si Legend dahil alam ko, hindi pa kumakain yung kamamaw Legend na yan. Sera mga kamamaw sa ngayon kasi nga nagpapadede siya, kahit yung anak ko tsaka yung misis ko nagpakain, kumakain. Pero si Legend mga kamamaw, hinihintay akong dumating yan. Kaya talagang inaasikaso talaga yung mga papi natin. Ayun, kamustahin natin mga papi natin now. Hello. Hi. Atlas. Ang pogi naman ang Atlas na yan. Iyo. Yan o. Next look mga kamamaw. Naku, ready na tayo. Mga habol na tayo ng tuta. Kung saan saan na makakarating yan. Ngayon pa nga lang gumagapang mga kamamaw kung saan saan nakakarating. What more kung nakakalakad at nakakakita. Grabe talaga ito mga kamamaw sa personal. Honestly mga kamamaw, tingnan mo kung gaano kalaki ulo mga kamamaw. 2 weeks old puppy mga kamamaw. Kumbaga pa sa ano talaga mga kamamaw, pag tinignan natin yung mga puppy natin mga kamamaw, foreigner ang dating talaga Kumbaga nalahian talaga ng kalidad mga kamamaw. Hindi ako sa nagmamalaki or something. Bilang isang tao lang na nakakita ng actual na itsura ng American Bully mga kamamaw. Iba yung itsura talaga ng puppy. Talagang masasabi mo kumbaga sa mga Canadian brand, American brand talaga mga kamamaw. Dahil import naman talaga yung dalawa, yung nanay tsaka tatay. Grabe yung kapal Swerte makakakuha nito mga kamamaw yung lilac try. Actually talaga sabi ko kay misis kung talagang malaki lang namin, kikip ko itong dalawa Pero syempre, mas pipiliin ko yung babae dahil si Hanabi ipapartner natin sa daddy niya paglaki niya. Ito, magandang foundation male tong lilac try. And we'll see, may papasyal din sa atin bukas mga kamamaw, kaibigan natin. Hindi natin 100% sure kung may mapipili siya dito, pero ganun yung nakikita ko, pupunta siya dito para pumili na siya kung ano man ang gusto niya. Ayan, shoutout ko na lang siya sa susunod na vlog pag nakapili na siya para kahit pa paano masabi ko sa inyo kung kanino ba mapupunta ang isang American Bully natin mga kamamaw. Yan mga kamamaw, so medyo okay na rin yung kwentuhan natin mga kamamaw. Like parang update lang ba tayo every time na magbablog tayo about sa mga puppy natin. Sana itong susunod na vlog, itong vlog na to, maraming mag-comment na mga idea, mga tinanong ko. Humingi lang din po ako ng suggestion sa inyo, kaya any
any idea na pwede nating lapitan para mapaship natin ng maayos yung mga puppy natin. Like for example, yung mga overseas talaga na malalayong lugar talaga na out of the country yung shipping ng puppy natin na gusto natin mailagay natin sa tama at magandang proseso para ma-deliver ng maayos sa kanilang mga bagong pamilya yung mga American Bullies natin. Siyempre, dasal ko din mga kamama, mapunta sila sa tamang tao. Gusto ko mga kamama mapunta ang mga tuta ko sa tamang tao. Dahil inahalagaan namin yung mga tuta ngayon at minamahal namin na para namin mga anak yan mga kamama. So update ko kayo mga kamama next time pag next week pa naman, etong week na dating pa naman yung deworm nila. Syempre papakita ko sa inyo anong gamit nating pan-deworm at automatic yung 3 weeks yun itatawag ko na sa veterinaryo and then i-deworm natin sila isa-isa mga kamamo. Papakita ko sa inyo yung way of deworming na pang sarili ba na pwedeng i-apply nyo sa sarili nyo kaysa dalhin nyo pa sa veterinaryo at dun nyo pa pa-deworm. Madali lang naman yun mga kamamo, pero usual kasi dito talaga hindi tinatanggap ng veterinary pag gantong kaliliit pa yung puppy para ipasok sa veterinary clinic dahil ang sabi nila is may mga sakit na may aso doon, baka maano yung mga tuta. Ganun sila kaingat sa mga aso dito sa Canada mga kamamo. Kaya iyon, update ko kayo and then salamat din sa mga nadagdag na subscriber. Actually every time na mag-upload tayo ng video mga kamamo, nadadagdagan ng 3, 2, 4 yung subscriber natin. Kaya sana magtuloy-tuloy ito dahil mga kamamaw, ang mitihiin natin is baka 1,000 tayo 1,000 subscriber tayo at the same time mapasaya natin yung mga nanonood na yan. Kaya maraming salamat at shoutout po sa inyo lahat mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.